Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong bagong update ngayon ang ating forensic expert ng PNP, kung saan dito sa bidyong ito ay pinapakita na nila ang human bone na sinasabi. Ito ay ang tinatawag na hip bone, yung balakang na buto ng tao ay kukunan na nila ng DNA at ikumpara na ito, i-cross-match sa mga naiiwang buhay na mga relatives nitong nawawalang sabungero. Para sa karagdagang detalye ng balita, narito ang ating video, courtesy ng GMA 24 Oras. Ang isa sa mga butong naiahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensics Group. Pero malaking hamon pa ang pagkuha ng DNA sa mga buto dahil sa matagal nilang pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Nakatutok si Ian Cruz. Isa sa mahigit 70 buto mula sa Taal Lake na hawak ng forensic group ng PNP sa Camp Crame. Ang butong ito na may habang 8 pulgada sa itsura at istruktura. Ipinapalagay ng PNP Forensic Group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen na indicate na nasa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa iisang tao lang ang na-turn over ng mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Okay, so dalawa pala mga kababayan na hip bone ang nakuha. So ibig sabihin pares ito sa isang tao lang. Balikan nga natin ang itsura. Ito, talagang sa tao yan. Wala namang hip na ganyan ang mga baboy, di ba? At kung baka naman ay ibang klaseng hip yung sa baka eh. At saka eksperto sa sa forensic itong narito ngayon sa video. Ito yung forensic team ng PNP sa Maynila. Hindi yan basta-basta. Isang tingin lang nila, alam nila na human bones kasi pinag-aralan nila yan eh. Nag-aaral lang mga yan ng tungkol sa forensic, tungkol sa anatomy ng tao. Kaya alam nila ang itsura at bilang ng mga buto sa katawan ng tao. Kaya ito ay talagang sa tao. Wala na tayong masabi dyan. At ito nga kinuhaan na ng DNA at i-cross-match na ito. Kaya lang 18 pa ka-relatives na buhay ng mga missing sabongero. 18 pa ang nagpakuha ng sample ng DNA. Kaya kulang pa, dapat 100 eh. Kasi 100 plus yung nawawala. So dapat 100 din yung magpakuha ng sample para ma-cross-match ito. Kasi sayang kapag 30 lang ang nagpakuha ng DNA dyan, ay baka hindi ito ma-cross-match. Kasi nga marami ang tinapon eh. At kukunti lang ang nag-submit ng kanilang DNA ng itong mga relatives ng mga missing sabongero. Kaya sa mga relatives diyan na nakarinig sa balitang ito, ay magsadya na kayo sa PNP office. Saan mang headquarters ay magpaturo na lang kayo kung saan kayo pwedeng magbigay ng inyong sample ng DNA. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng GMA 24 Oras. Mahaba pa ang proseso ng pagdaraanan ng mga buto bago makuha na ng DNA profile. Sa ngayon ay pinapatuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur
dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Total nila sa buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA fingerprint po, lahat po yan yung At ang pati ng katawan ng tao, practical. pati libag mo, pati May DNA yan. Kaya, sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak na mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula nang kuhanan ng DNA sample nitong Biyernes hanggang kanina. Naisip ko po yung kung totoong ginawa nung hirap na pinagdaanan ng anak ko na halos sa kagat ng lamok kung padapuan yung anak ko. Tapos yung naisip ko po yung pagkitil na ginawa nila sa buhay na pinahirapan nila ng ganun. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magmat sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Kaya nga sa lahat ng mga agrabyado, sa lahat ng naiwan itong mga missing sa Bungero ay magsadya na kayo sa PNP headquarters kahit saan man dyan sa inyong rehiyon at magpaturo kayo kung saan kayo magbibigay o magpakuha ng DNA sample para ma-cross-match sa mga nakuhang buto. Kasi merong 6 na sure na human bones, out of 90 ay yung iba ay parang sa animals lang daw. At merong siyam na nakuha. Katulad yung kanina, yun ay pelvic bone yata yun o hip bone. Ay talagang human bone yun. At sigurado may makuha na DNA doon kasi malaki yun. Kaya pagdasal natin na marami pang makuhang sample na buto dyan para at least malaki ang porsyento na mag-cross-match talaga. Kasi baka hindi magbigay ng DNA sample yung iba ay naluko na, hindi masolve ang kaso na ito. Diba? Dapat kasi nasa 100 din na relatives ang magpakuha ng sample niyan. Alright, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng GMA 24 Oras. Hindi aalis sa Taal Lake ang 4 na team ng forensic group hanggang kailangan sila roon dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ito ng Philippine Coast Guard sa lawa. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabungeros. Nako, talagang lalaki ang kaso na ito kasi pag-upo ng 28th Congress ay magbukas naman pala ng kaso tungkol dito. Kaya talagang matatagalan to. Maraming nagsabi bakit hindi daw makulong kaagad si Atong Ang. Hindi yan basta-basta kasi nga makapangyarihan na tao. Hawak niya pati Supreme Court. Kaya kailangan talaga ng maraming ebidensya na matibay, sabi ni Boying Remulla, ni Crispin, ay kailangan talaga ng matibay na ebidensya para madiin at makulong ang tinuturong mastermind nito. Yung alpha-alpha, di ba? Yung dalawang litrang A na Chikwa. Hindi ito basta-basta, kaya hindi pwedeng, kasi magaling ang mga attorney niyan. Pero meron akong balita ay tumalikod na sa kanya yung magaling na attorney niya eh. Yung Lorna ba yung pangalan? Tumalikod na kasi ang ebidensya ay mabigat na eh. Kaya iniwan si Atong Ang eh. Yung naiwan, yung isa na lang, yung Carol. Kaya medyo siguro ngayon si Atong ay hindi na makakatulog. Dahil sa lakas ng ebidensya. Meron pang mga video yan. Ang inuna lang ay itong mga buto ng mga itinapon daw sa Taal Lake na mga missing sa Bungeros. Alright mga kababayan, ako'y magpaalam na hanggang sa muli at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking event followers. Maraming salamat. Paalam at ingat ang lahat.